Isang mapagpalang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Isang mapagpalang umaga, tanghali at hapon naman sa ating mga kaibigan, mga kapatid sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ngayong gabi, magkakaroon naman tayo ng pag-aaral, ating tutuklasin at mararanasan ang kapangyarihan ng biyaya ng ating Panginoon. At sa oras na ito, ating pong hinihimok ang bawat isa sa atin na ating pong pusuan, ating pong i-like ang ating programa upang sa ganon ating mga kaibigan at ating mga kamag-anak, mga mahal sa buhay ay magkakaroon din ng pagkakataon na makapanood at makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Ngayong gabi ay aking ding i-welcome ang ating butihing pastor, ang aking partner, si Pastor Epi Villaruel, upang kayo ay kanyang i-welcome. Part. Okay, masaya, masiglang, mapagpalang oras sa ating mga minamahal na mga kapatid, mga classmates sa ating Bible study. Purihin ang Panginoon. Nawa ang karunungan nagmumula sa langit sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ang ating maranasan ngayong gabi. Part Rafi, thank you. Okay. Kasama natin sa oras nito si El Rico na siyang nangasiwa sa ating technical na aspeto ng ating paglilingkod. Kami po ay humihingi ng paumanhin sapagat yung unang live natin ay biglang naputol. Nagkaroon po ng technical difficulties kasi yung signal dito sa church ay biglang nag-breakdown. Pero ganun pa man ay purihin ng Panginoon sapagkat naibalik yung ating internet connection. Ngayong gabi, ay papasimulan na natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng panalangin. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na mapagpala sa lahat o aming Ama sa oras nito. Muli kami lumalapit sa iyong trono ng awa upang aming tagubilin ang aming gagawing pag-aaral. Ang Banal na Espiritu ang magbukas ng aming pangunawa. Bawat kataga, salita na aming mapag-aralan ay magkaroon ng kapangyarihan sa aming mga buhay. Akin din pa tinatagubilin ang iyong lingkod sa pagsalita sa Epi. Nawa ang Banal na Espiritu ang magbigay karunungan, kapangyarihan sa Kanya upang sa Kanyang pagpapahayag, kayo lamang Panginoon ang mabigyan ng kaluwalhatian. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa amin, po ang samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon ay akin ang ibibigay ang pagkakataon sa ating speaker, si Part Epi. Part, ang ating pag-aaral ay Significance of 1844. Ano ba ang meron dito sa ating pag-aaral sa gabi? Thank you, Part Rafi. Okay, ulitin ko, magandang gabi. Magandang oras sa ating mga kapatid upang kung anong oras man sila abutin ng mensahe ito at pag-aaral na ito, ang pagpapala ng langit at karunungan ang siyang ating maranasan. Part Rafi, ang pag-aaral natin ngayon ay ang kahalagahan ng 1844. Alam nyo, bahagi ito ng sanctuary message or sanctuary doctrine. Ngayon, pagdating doon sa spiritual truth, di ba yung sanctuary, master model plan of God's master model plan of salvation. Yun ay literal na ginawa ng Panginoon na visual aid upang ipakita ang spiritual na katotohanan sa panukala o plano ng kaligtasan mula umpisa hanggang sa dulo. Ngayon, yung application nitong sanctuary na ito, huwag tayong malilito kasi lagi tayong bumabalik doon sa literal. So ngayong gabi, pag-aaralan natin ang kahalagahan ng 1844. Alam niyo kung bakit? Ang doctrine na ito na tinuturo natin o pinagkatiwala ng Panginoon ay para siyang nawawala na sa circulation ng Adventist. So marami tayong mga members ngayon na parang ang alam lang nila kung ano narinig nila 1844, ganito ganyan, great disappointment, nasalit na pupunta si Jesus dito sa lupa, pumasok pala siya sa most holy place. So napakahalagang malaman natin ito, mapag-aralan, hindi ito conclusive, ito ay open Bible study. Mag-iingat kasi baka mamaya ma-misinterpret tayo. Pero titingnan natin itong
1844, year 1844. Ano ba tong 1844? Is actually portropy ay year, ang taong 1844. Okay? So ngayon, umpisahan na natin ito. Buksan muna natin yung Great Controversy, page 409. Sabi dito, the scripture which above all others had been both the foundation and central pillar of the Advent faith. Meaning, dito pala nakatayo, dito nakapundar sa Spanish, ang pananampalataya natin bilang Advent or Advent faith. Ngayon, tayo ay Adventist. Dito nakasalalay, dito nakatayo, dito nakapundar, dito na itinatag o nakatatag ang ating pananampalataya. Ang alin? Anong pananampalataya ang foundation and central pillar? Was the declaration unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Lagi na nating pinapaulit-ulit yan sa Daniel, yung Daniel 8:14 unto 2,300 days. Alalahanin natin doon sa Book of Daniel, naalala nyo kung ano yung dalawang vision doon? Mare and Hudson. So ngayon, tingnan natin, ikukonsulta muna natin to sa lingkod ng Panginoon kasi ang tawag natin dito ay pen of inspiration. Ang tawag ko naman dito ay spiritual vitamins. Ano? Titingnan natin. Evangelism, page 221. The correct understanding of the ministration in the heavenly sanctuary is the foundation of our faith. So, paano natin malaman na correct understanding? Kaya nag-aaral tayo. Lahat ng mga pwede nating mailagay mula sa Word of God tungkol dito sa heavenly sanctuary or sa pagiging heavenly high priest ni Jesus, ilalagay natin dito, no? Tapos, pag-aaralan natin, ida-dissect natin, syempre, ang magbibigay ng conclusion at liwanag sa atin, ang banal na Espiritu. Kagaya ng the truth of the Sabbath, hindi pwedeng iba-ibang araw yung ibibigay ng Holy Spirit sa atin. Ano? Iisa lang. Ngayon, yung iba, hindi pa nila matanggap yung katotohanan ng Sabbath, yung totoong araw, at kahalagahan nun. So, lumalago sa biyaya at karunungan ng Panginoon. Ganon din ang year 1844. Okay, dito naman tayo sa Counsels to Editors, page 35. Ang sabi dito, there is no excuse for anyone taking the position that there is no more truth to be revealed. Hindi dito, no? Kasi kung minsan may iniisip tayo na alam na natin to lahat. Ulitin ko ha. There is no excuse for anyone in taking the position that there is no more truth to be revealed, and that all our expositions of Scripture are without an error. The fact that certain doctrines have been held as truth for many years by our people, it is not a proof that our ideas are infallible. Age will not make error into truth, and truth can afford to be fair. No true doctrine will lose anything by close investigation. Mga kapatid, ang teacher natin ay ang Holy Spirit. Ano? Ngayon, patuloy tayong lumalago sa biyaya. Kaya kung ano man yung mga natutunan natin, lahat ng ating pananampalataya, kinakailangan ay i-screening yan mula sa salita ng Panginoon niya. We don't claim na mas marunong tayo o mas, no? Patuloy tayo nag-aaral. Kaya yan yung Sabbath School lesson natin. Ulit-ulit lang yan every 4 years. Kasi mayroong mga bagong tubo, mayroong mga bagong kapatid na dumarating. So napakahalaga mga kapatid na tayo ay patuloy na nag-aaral.
So yan ang ano natin yan ang ating spiritual vitamins. Balikan muna natin yung Daniel 8:26, itong dalawang vision. Para sa series natin ng Daniel every Sunday, makikita nyo ito yung series ng Telescopic View of the Cross. Kaya lang, tingnan natin, itong pula na color coding natin, yan ay Hudson. Malaking vision, malawak na vision at yung mare ay maliit. Basically, itong Hudson and Mare, yung mare na maliit na sinatawag, is determined upon the people. Doon niya sa mga Hudyo kay Daniel. 70 weeks are determined upon the people. Pero yung 70 weeks ay nasa loob. Nakapaloob sa Hudson vision. 2,300 days or evenings and mornings. Then shall the sanctuary be cleansed. Balikan muna natin itong ating diagram. Nakita niyo yung pula? Yan yung Hudson Vision. So sa loob niyan, mula 457 BC to 1844, sa loob niyan, nandyan yung Mare Vision. Okay, so batiin ko muna ang ating minamahal na kapatid, si Weng, si Awe, dyan sa Lutukan. And wow, si Sister Sydney, Lapinig, Luyas, and si Ate Bebot. Okay? At sa lahat ng ating mga classmates. Okay. Kaya tayo nag-conclude as a church na 457 BC kasi doon nag-umpisa yung utos ni Artaxerxes to restore the temple and Jerusalem, yung kanilang bayan. Hindi lang kagaya ng pinarestore ni Cyrus at ni Darius, yung temple lang. Pero si Artaxerxes, the temple and the city. Okay? At itong vision ng Hudson, evenings and mornings, then shall the sanctuary be cleansed. Natapos siya noong year 1844. Okay? So halos, basically, alam na natin to. Kinokonin ko lang ito sa vision. Reviewin nyo itong vision para mas maliwanag ang dating sa atin. Tama yung understanding, tama yung experience, nandyan yung confidence natin pag-share. Sa ating mga classmates ngayon, kailan nyo narinig ulit itong 1844? Bago pala tayo magpatuloy mga kapatid, nandito ako sa California, sabihin nyo, iba yung view. Nandito ako sa kwarto ng aking apo. Apo sa pamangkin. Kaya kita nyo yung mga laruan doon sa background. Stranded pala ako dito sa LA. Kaya mga kapatid, sorry nung last Thursday at last Sunday kasi nasa travel ako. Ang hirap. Ang tawag nito? Merong time zone difference. Kaya dito sa California ngayon ay mag-aalas 6 pa lang ng umaga. Pero dyan sa inyo ay mag-aalas 9 na. Okay? Mag-aalas 9 ng gabi sa Pilipinas, mag-aalas 9 ng umaga sa New York, sa East Coast. Okay, tuloy tayo mga kapatid sa pag-aaral. Noong 1844, Daniel 8:14, ano sabi doon? And he said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Alam na natin na yung days na yan, hindi yan literal days, that is uh, prophetic days, which is 2,300 years, 457 BC to 1844. Ngayon, overview ng 1844, marami mga pangyayari dyan. Kaya hindi na tayo magdi-detail dito sa vision na to, pero kung titingnan nyo sa Daniel chapter 12, merong dalawang years dyan, yung 1,335 and 1,290 years. Bali, tatlo yan sila. Kasama itong 1,260 years. Ito yung familiar sa atin, yung 1,260 years. Kasi yung 538 to 1798, di ba? Yung Little Horn. 508, si Clovis na siya yung first king ng Franks.
Barbarian, siya yung unang na-convert to Catholic Christianity. Siya yung nag-set up ng church-state system. Pero na-officialize yan mismo ng church noong 538. Kaya nandyan lahat ang detail, makikita nyo, picturean nyo yan um, sa inyong mga cellphone. Makita nyo, no? Yan. So yan yung main thing ng Hudson. Maraming event dyan. Pero yung biblical dates, ito yung ito yung ating diagram. Thanks to Angels in the Glen. Kasi partner natin yan. Pag may chance kayo, yung gusto nyong maliwanag na pag-aaral ng Daniel, nandiyan sa Angels in the Glen sa YouTube. Tingnan nyo. I'm sure 100% you will be blessed. Clearest presentation of the book of Daniel and Revelation. Okay, tuloy tayo mga kapatid. Nakita na natin to, napag-aralan na natin to ng 2 times, na-review natin yung word dito sa Daniel 10:11, Daniel 10:14, vision, 10:11, the word, scripture of truth, seal the book, ay isa yan, yan ang Hudson. Okay? Ngayon, puntahan muna natin yung, hindi pa tayo nag-aaral ng Daniel chapter 12, pero gusto ko kasi ipakita sa inyo, ang tawag ko dito ay superhighway. Sa susunod pag-aralan natin. Pero halos ang main thing dito, yung event ng 1844. Yung prophecy ng 1844, Daniel 8:14, na natupad noong 1844. Ipapakita ko muna sa inyo, no? Daniel chapter 12, verses 4 to 10. Meron tayong color coding. Anong meron dito na highlight sa verse na ito? Tingnan nyo mga kapatid, yung pula, seal the book. Yan yung vision, yan yung the word. Okay? The writing of truth. Seal the book. Bakit? Bakit seal the book? Because this book pertains to the time of the end. Tapos, pangalawang highlight sa verse 7, was upon, yung narinig niya na tao in linen, white linen, was upon the waters of the rivers, the river, waters of the river. So, up on the water, nasa taas siya ng tubig. Anong ginawa niya? Tinaas niya yung kanyang kamay at nangako. Tapos, merong time prophecy, times, and a half. Daniel 8, 7:25, makita niyo yan. Times, time and a half. So, time prophecy. Tapos, yung words are closed up and sealed till the time of the end. Yan na yung Hudson. Out of this, mga kapatid, meron siyang tinatawag na time of test or a testing. Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. So by the grace of God, mga kapatid, pag mag-aral tayo ng prophecy, i-claim natin ang Holy Spirit na siya magpapahayag sa atin. Hindi yung 20 years na tayo na Adventist, hanggang ngayon hindi pa natin naintindihan. Ano? Ngayon, pag hindi natin naintindihan, kasi 13 years yung gap ng vision ni Daniel sa pag-explain ng Murray and Hudson, 13 years, bumalik si Gabriel. Ganyan katindi ang kaya pag hindi natin maintindihan agad, huwag tayong ma-discourage. Ay, hindi na ako mag-aaral nito, nasakit ng ulo. Hindi ko maintindihan. Ituloy lang natin ang pag-aaral. And God will give us understanding. Huwag tayong mag-give up kasi kasama natin ang Panginoon. Okay? Yan yung Daniel chapter 12, verses 4 to 10. Babiyahe tayo sa superhighway. Nabanggit ko kanina, Advent Superhighway. The Advent Superhighway. Mula Daniel chapter 12, didiretso tayo ng Revelation chapter 10. Oh.
Tingnan natin yung Revelation chapter 10. Highlight lang tayo kasi yung time natin na nagkaroon tayo ng problema kanina kaya nag-ulit tayo ng relive. Mabuti yung part Rafi, mabuti meron tayong relive. Ang buhay natin ay medyo malungkot kasi pag once na yun, wala na, resurrection na tayo magkikita. So by the grace of God, first resurrection. Ano? Revelation chapter 10 verses 1 to 6. Mahaba yan kaya titingnan lang natin yung highlights. Okay, nandiyan yung pula. He had, yung angel, he had in his hand a little book. Saan siya? And he set his right foot on the sea. Yan. Sa verse 5, lifted up his hand to heaven and swear by him that liveth forever and ever. Nakuha natin mga kapatid. So, Revelation chapter 10 yan. Pagdating ng chapter 13, kasi Revelation 9, Revelation 10, 11, 12, hanggang Revelation chapter 19, yan ay unit. Okay? Sa original yan, wala siyang chapters and verses. Kaya whole unit itong Revelation chapter 10, 12, 13. Sa chapter 10, yung angel na nag-utos kay John the Revelator to preach again. Chapter 11, judgment. Chapter 12, announcement that there is a war. Chapter 13, actual war. Chapter 14, sinong panalo sa tunggalian na to, mga kapatid? Revelation chapter 14, the everlasting gospel, three angels message. Sinong panalo sa great controversy? Siyempre, si Jesus, mga kapatid. Dapat ma-excite tayo sa pag-aaral na to. No? Yan. Yan ang Revelation chapter 10, fulfillment ng prophecy sa Revelation chapter 12, verses 1 to 6. Okay? Amen? Ngayon, balikan muna natin itong Revelation. Pupunta tayo ng Revelation chapter 10 verses 1 to 8. Pwedeng basahin sa Tagalog yung Revelation chapter 10 verses 1 to 8. I'm sorry, 8 to 10, 8 sorry. to 10. Apokalipsis Kapitulo 10, ang talata ay 8 hanggang 10. Sabi rito, at ang tinig na aking narinig mula sa langit ay muling nagsalita sa akin na nagsasabi, humayo ka, kunin mo ang aklat na bukas na nasa kamay ng anghel na nakatayo sa dagat at sa lupa. Verse 9. Sandali ng part ha. Kaya ako'y Ano niya? aklat. Aklat na nakabukas. Tandaan natin, pag sinabing nakabukas, dati ano siya? Sarado. Ano ang aklat na sarado sa Old Testament, na pinasara? Daniel. Daniel chapter 12. Yun yung Hudson vision. Tapos, dito sa Revelation chapter 10, aklat na bukas na. Bukas. Anong aklat na nakabukas? Yung aklat na sarado. Part Rafi, tama ba? Tapos anong utos sa kanya ng angel? Verse 9. Ayan, verse 9. Kaya't ako'y lumapit sa anghel at sinabi ko sa kanya na ibigay sa akin ang maliit na aklat. At kanyang sinabi sa akin, kunin mo ito at ito'y kainin mo. Yan. Ito ay magiging mapait sa iyong tiyan, ngunit sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng pulot. Wow. Tapos? Verse 10. Kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain at ang aking bibig ay matamis na gaya ng pulot. Ngunit nang makain ay pumait ang aking tiyan. Thank you, Part Rapi. May tanong si Sister Inoni. Ito po, angels in the glen. Hindi glance, glen. Glen. Angels in the glen.
Okay, tingnan natin mga kapatid, yung aklat na sarado sa Old Testament, sa Daniel, yan yung actually yung prophecy. Yan yung kanson. Binuksan dito. Mm. Kaya, super highway of the Advent faith. Diretso tayo sa Daniel 12. Papunta dito sa chapter 10. Kasi yung pag-aral nitong ang Daniel, progressive siya. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, hanggang Daniel chapter 11. Palaki yung picture. Scope. Understanding? Scope. Yung Sakop. sa Revelation ay by 7 by 7. Hindi siya chapter 1, chapter 2, chapter 3. Okay din yun, kapatid. Pero dito, pag sinabi natin ang Daniel and Revelation, pagpasok ng Daniel chapter 12, diretso kagad siya sa Revelation chapter 10. Yan. So nakita niyo mga kapatid, ang tanong ko dito part, pinabuksan, bukas na yung aklat na ito, anong utos ng angel? Kunin yung maliit Pinakuha. Tapos, oh, at sabi sa kanya ay ano? map- kainin mo. Kainin. Ikaw pa, Rapi. Sa ating mga classmate na nakikinig dyan, paano natin kainin yung aklat? Pag-aralan. Yun. Sasaliksikin. Ha? Yan, oo. Yun. Sasaliksikin. Mhm. At Yung pagkain ng nanamnamin yung aklat, salita. oo. Sasaliksikin, pag-aaralan. Ngayon, pag tamad tayo mag-aral ng prophecy, mga kapatid, hindi natin kakainin ito. Sinong inutusan ito na kunin yung aklat? Buk Si Juan. at kainin si Juan. Ngayon, patay na si Juan. Ang sabi ni Sister Awe, babasahin. Oh, so merong pagbabasa, merong pag-aaral para pagbasa natin at pag-aral natin sa pagitan ng banal na espiritu, mauunawaan natin. Kaya hindi Mm. yung nagbabasa tayo ng libro, unahin kaagad natin na hindi ko naman naintindihan ito. Okay? So huwag tayong makinig sa tantaraya ng kaaway kasi ayaw ng kaaway maunawaan natin yung prophecy. Kasi ito yung guideline ng Panginoon para hindi tayo maligaw sa tamang pananampalataya. At ang pananampalataya yan ay pananampalataya ng ating Panginoon Yesus. So nakuha natin yung pagkain, kainin mo ito, kunin mo at kainin, actually is to study. Ngayon, pag binasa natin yung verse 11 part, Rafi, Verse 11. Ayan, di ba pumait yung kanyang tiyan? Pagdating ng verse 11, at sinabi nila sa akin, kailangang muli kang magpahayag ng propesiya tungkol sa maraming mga bayan, mga bansa, mga wika, at mga hari. hmm, meron ka naalala niyan, part, Rafi? Na ipahayag Mm. mo. Ano yung ipapahayag muli? Itong saradong aklat sa Daniel 12, Mm. binuksan dito sa Revelation chapter 10, pero ganitong mangyayari. Bakit una dito yung nandun ka agad sa John Partrapi? Sabi dito, ito ay magiging mapait sa iyong bibig. Mm. Ngunit sa iyong, maging Yan, mapait sa iyong tiyan, ngunit matamis sa sa iyong bibig. bibig. Inuna yung sa tiyan bago dito sa bibig. Dapat ito ay matamis sa iyong bibig, ngunit mapait sa iyong tiyan. Bakit sa palagay mo, Partrapi? Bakit una yung Mas nauna yung kwan eh. Mas nauna yung matamis na bahagi bago yung mapait na bahagi ng kasaysayan. Oh, dapat nga mapait, dapat nga matamis muna. Bakit inuna Mm. dito? Sabi dito, kainin mo ang aklat na ito at sa iyong tiyan ito ay magiging mapait. Ngunit Ah, ngunit, sa iyong bibig, matamis. magiging matamis na gaya Hmm, ng pulo. bakit kaya? Oh, kasi nga pinapakita na ng Panginoon na meron kayong mararanasan na mapait. Mm. Mapait na karanasan. Ngayon, bakit mapait? Kasi umaasa sila sa Na interpretation darating. na darating si Jesus. So Mm. hindi na itong matamis kasi yung inaasahan na aklat na darating si Jesus,
Maling interpretation. Kaya una yung pait. Bakit pait? Yung inaasahang matamis, masigla, masaya, maluwalhati, hindi nangyari. Kaya mapait. Kasi kung una dito yung tamis, tapos pumait, hindi tama. Parang merong panloloko na, matamis pala, tapos mapait pala. Akala ko matamis, mapait. So, dahil sa expectation na hindi tama, nang maasa na may forever, Wala pero naman limited pala. edition pala, Part Rafi. Ano Part Rafi? Walang forever. Dito sa mundo, mga Hashtag. kapatid, walang forever. So, yung inaasahan nila, hindi nila alam naman ito, kaya pait ang inabot. Tapos ito, Disappointment. ngunit sa inyong bibig. Bakit sa inyong bibig? Kasi, inutusan siya sa verse 11 na itong mapait na pangyayari, actually tamis ito as pulot. Anong tamis? Na ang the everlasting gospel, the truth of the Sabbath, the reality of the sanctuary message, the everlasting covenant will be restored and Restored. demonstrated by the little flock na ang Restored tawag doon ay Advent Christian. faith, na tayo ngayon ay Seventh-day Adventist. Tayo ngayon si John the Revelator na magbibigay ng pure, unadulterated, non-commercialized gospel, the everlasting gospel, Amen. angel's message. Kaya sabi ng angel, ganyan man ang naranasan mo, you have to preach again. So hindi siya literal na libro na kakainin. Ito yung prophecy ng Hudson na niyurakan ng little horn, yung ginawa ng Diyos na salvation doon sa mare. Kaya dumilim ang kasaysayan, ang tawag niyan Dark Ages. Tinigil ng Panginoon, binigyan ng judgment ang little horn noong 1798. At after 46 years, rinestore ng Panginoon after the troubles of the Great Disappointment. Maraming Adventist, marami tayong mga kapatid, ayaw natin i-link yung ating mga sarili sa the Millerites. Kasi, Millerites yun, mga Baptist yun. Kami Adventist. Mga kapatid, tutukan natin ito. Nagaling tayo dito sa mapait na kasaysayan at karanasan. Kasi pag hindi natin inilink yung sarili natin dito sa pait na ito, dalawa yan pait at tamis. Pero inuna yung pait kasi prophecy. Bago pa mangyari, binigay na ng warning ng Panginoon na merong mapait na pangyayari. Ngunit, matamis ito sa iyong bibig. Oh, ang tamis ng bibig. Pagkatapos ng mapait na karanasan, magkakaroon ng pag-unawa na tama sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen, mga kapatid? Kasama na dito sa message ng everlasting gospel na pag tinanggap ng tao ito, mararanasan natin yung kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Tuturuan tayo to refuse, to deny worldly things and ungodliness habang naghihintay sa maluwalhati, masaya, masigla, punong-puno ng pagpapala, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Amen? Okay, ngayon, Amen. ito yung Revelation chapter 10, verses 8, 9, 10, and 11. Ito yung prophecy ng Daniel chapter 8, verse 14. Sa New American Standard Bible, ang sabi dito, ang alalahan natin mga kapatid, no? Daniel chapter 8, verse 14, yan yung sa question, sa verse 13, gaano katagal yuyurakan ng maliit na sungay ang katotohanan ng sanktuaryo? Sagot dito sa verse 14, unto 2,300 evenings and mornings. Then the holy place will be properly restored. Sa King James, then the sanctuary be cleansed. Pinag-aralan. Oh, ano yan part? And the sanctuary will be cleansed. Hmm. Ngayon, yung word na cleansing dyan, total nasa
modern technology na tayo. Para hindi tayo malito. Tingnan nyo yung original word ng cleansing dyan. Okay? So, papasok na tayo ngayon dito sa yung comparison ng panahon ni Jesus sa kanyang mga apostles at sa panahon ng kung kailan itinatag ng Panginoon yung Advent faith. Okay, sana ma-pick up natin itong comparison. Yung panahon ni Jesus, tsaka yung mga sumusunod sa kanya, akala nila dahil nandito na si Jesus, dala na ni Jesus yung kaharian. So itatatag na. Kaya araw-araw nagmi-meeting merong board meeting yung disciples kung sino magiging prime minister, who will be the greatest among the 12 sa kaharian ng Diyos. Yun araw-araw ang pinagmi-meetingan nila. Kita nyo? So, mistaken expectation, mali. Pagdating ni Jesus dito, hindi niya itatatag yung kaharian kung hindi ipinaalam at ipinakilala niya na nandito ng kaharian ng Diyos. Ito yung may-ari ng sanlibutan ito. Dinaya kayo ng kaaway. Babawiin ko muna kayo ang inyong spiritual status. Gusto ko malaman nyo na ang pagpunta ko dito, ililigtas ko kayo upang pag tinanggap nyo ang katotohanan ng kaligtasan, doon tayo sama-sama tayo sa langit na bayan na ihinanda ko sa inyo. At pagkatapos noon, ng 1,000 years, babalik tayo. Doon pa lang. So, nandito yung comparison. The Advent Movement, yung Millerites na hanggang pagkatapos ng Great Disappointment, na yan, pareho. Mistaken expectation. Number 2, expected his earthly kingdom. Literal. Pagbaba ni Jesus. Yung Advent Movement, yung Millerites, kasama sila Ellen White doon. Alalahanin natin. Expected his earthly kingdom. Galing sa langit, bababa, itatatag yung kaharian dito. Okay? Number 3. Kung alam nila kung anong mangyayari, iba yung magiging attitude nila. Yung bang magbabait-baitan sila, kailangan. Alam nyo, maraming naghintay noong 1844, October 22, kasi babalik na si Jesus. Kasama yung sa uh, time of test sa pananampalataya. Hindi dumating si Jesus. Ilan na nagpatuloy? Handful. Kaya ang tawag ni Ellen White doon, little flock. Yung little flock na yun, yan yung Advent movement na nagpatuloy, nag-restudy ng Bible through the guidance of the Holy Spirit. Lahat ng teachings, liwanag at katotohanan ng Word of God na ini-enjoy natin ngayon, bunga yan ng sacrifice ng ating mga pioneers. Hindi sila nagtatag ng pananampalatayang ito, ipinagkatiwala ng Panginoon. God raised up a movement. Okay? Kung alam nila yung mangyayari, iba yung attitude nila. Ito yung sa Revelation na tinatawag na yung kulog. Yung kulog ay hindi itinuloy. Merong kulog. Yung kulog na yan, yun yung, di ba ang kulog merong sound na malakas? Pagdating sa Word of God and Prophecy, yung kulog, yung sound na malakas is not a high volume. It is a clear, distinct ray of light na pag tinamaan ng tao ng mensaheng ito, maliwanag, pipili siya kung tatanggap siya sa katotohanan ng salita ng Diyos or i-reject niya. Okay? Ngayon, doon sa hindi nila alam nyo yung pag, alam mo, birthday ng bata, may regalo at nakabalot, merong excitement, bubuksan niya kung anong nasa loob. So dahil yung mga disciples, hindi talaga nila alam, kaya meron silang excitement na sumunod kay Jesus kung ano ba talaga. Ganon din yung Millerites, totoo ba kaya ito? Kaya una, alanganin si Millerites, pero sabi ng pamangkin niya, pumunta ka doon sa church namin, mag-preach ka hanggang marami nakakapakinig. Tinitingnan nila sa Bible, parang ang totoo. Yan ang naging problema. Kaya sabi ng Daniel chapter 12 verse 4, knowledge shall be increased. Mula noon, actually bago pa at the time ng Millerite,
Pagkatapos niyan, marami na nag-aral ng Daniel, marami na nakaunawa. Kaya huwag tayo mag-isip na tayo lang ang nakakaalam ng Daniel ng Revelation. Marami nakakaalam niyan. Kaya lang, hanggang ngayon, sa marami nakakaalam, piece by piece pa rin yung puzzle, hindi pa masyado masolve. By the grace of God, talagang binigyan tayo as a church ng buong message na nakaplastada na yung puzzle. Ang problema, binigay na ng Diyos ang puzzle na ito, plinastada na ng Panginoon, ayaw nating tingnan at laruin. Pag sinabi kong laro, hindi laro ng pananampalataya, kung hindi yung pag-participate and pag-appreciate ng Lord. Meron palang puzzle na binuo mo na, tapos ayaw nating galawin. So dito sa pag-aaral natin, lahat ng mga hindi na natin ginagalaw na tinuturo ng Diyos, bubuksan natin ito. Okay? So ngayon, nakita nyo, sa great disappointment ng disciples, naging sentro si Jesus ng attention ng lahat. Ito ba yung so meron silang excitement, yung iba parang alanganin, yung iba nagre-reject. Partrapi, alam mo ba yung tatlong klaseng tao? Partrapi? Ano yon? Yung una, mga taong gumagawa ng pangyayari. Okay? Pangalawa, nanonood kung ano ang nangyayari. Pangatlo, hindi alam kung ano ang nangyayari. Saan tayo doon? Mga ano. Oh. So mga kapatid, I hope hindi doon sa pangatlo. ha? Yun ang delikado. I hope and I hope and pray na hindi tayo doon sa pangatlo. Oh, yan. So, yung mga iba, talagang nagsasaliksik. Yung iba naman, doon lang sila, kasama sila sa church, may nagpipreach, nandun sa cellphone. Actually, yan ang greatest, kung titingnan mo, yan ang tirada ni Satanas. Simba kayo, simba kayo. Pagdating doon sa simbahan, hindi na tayo nagdadala ng Bible kasi cellphone na lang, nandiyan na yung Bible. Sa cellphone, ano? Titingnan natin yung Bible sa cellphone. Yung Bible, hindi, yung cellphone, hindi yan Holy Bible. Meron siyang Bible doon, pero hindi siya Holy Bible. Ngayon, pagkatapos pag-preach tingnan natin sa Mark chapter 17 verse 4. Titingnan mo yung sa cellphone, Bible. Pagtapos doon, ang kasunod doon, either Facebook, YouTube, or kung ano pa ang nandyan. Kaya, mapapansin nyo, hindi ko alam kung dito lang din sa amin, kumisan makalimutan naka-off yung volume, tutunog yung pinapanood doon sa alam ko mga TikTok o basta may tutunog doon. So, magtitinginan yung mga tao. Bakit na? Yan. Kasi yung mind, hindi lahat ng tao, ang mind nagsasamba sa Diyos. Sinong nagre-redirect ng mind nila? Alam na natin. Kasi ayaw ng kaaway na we as a church, yung mind natin focus onto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kasi pag nakafocus tayo doon, matatapos ka agad ang gawain. Hindi matatapos ang gawain dahil sa mga tithes, mga double tithes, mga kung ano-ano. Matatapos yung gawain pag nakafocus tayo sa mission. Kita mo yung theme song natin? Grounded in the Bible, focus on the mission. Doon sa kanta. Pero anong mensahe ang tinuturo natin? Di ko alam. Pero karamihan na tinuturo natin na seminar kahit Sabado, hindi na gospel eh. Yung support sa gospel. Mga kapatid, not by might nor by power but by His Spirit. Huwag tayong malinlang mga kapatid. Kasi ang kaaway, gagamitin yung magbigay tayo ng ganito, pagpapalain tayo ng Panginoon, dodoblehin. Marami mga testimony, praise the Lord for that. Pero hindi yan ang tatapos ng gawain. Ang tatapos ng gawain, pag mag-focus tayo sa kung saan inumpisa ng Diyos, the author and the finisher of faith, na pinagkatiwala na mensahe sa atin. So pareho-pareho, no? Sa Advent Movement, Christ was brought up. Yung nangyari noong 1844, October 22, worldwide yun.
Kahit sa ibang lugar, naghihintay sila ng second coming. Pero hindi dumating. Pero ito ya, kahit hindi dumating si Jesus, lahat ng tao nakafocus doon. Darating si Jesus, yung ating tagapagligtas. Di ba? Number 6, message rejected by most religious leaders. Kung sino yung nagturo, kung sino yung pinagkatiwalaan ng mensahe, sila yung unang nag-reject. Okay? Ito pa. 7, both the disciples and the Millerites, they suffered great disappointment. Ito yung mapait. Bakit mapait? Kasi yung expectation nila na matamis, hindi pala yun. Kaya nagkaroon ng mapait. Kagaya ng iniisip ng mga iba, akala ko ba si Jesus tagapagligtas? Bakit siya namatay? Bakit siya ipinako? So mapait. Hindi nila alam yung katotohanan ng kamatayan ni Jesus, yung palang magliligtas sa kanila. Pero kine-question nila, kung tagapagligtas ka, iligtas mo muna yung sarili mo at iligtas mo na rin kami. Kasi wala ngang understanding eh. Kung tayo ay nandun na at that time, yun din ang mindset natin. Rejection. Kaya kung tutuusin nyo mga kapatid, pagdating sa spiritual na bagay, tayo ng mga Adventist ngayon, tayo yung bunso. Most of the time yung bunso, yan yung palangga. Yan din yung spoiled. Kung tutuusin, spoiled tayo sa mensahe. Pero sa dami ng iniisip natin na mensahe, topic dito, topic. Isa lang ang topic mga kapatid. One subject will swallow up all others, Christ our righteousness. So dito na, sa verse 8, number 8, through the scriptures, they understood their mistake. Naunawaan nila. Naalala niyo yung dalawang disciples? Kausap na nila si Jesus. Naglalakad sila sa Emmaus, papunta ng Jerusalem. Lungkot na lungkot sila. Sabi ng nasa loob na, ba't kayo malungkot? Sabi ng dalawang disciples, hindi mo ba alam nangyari? So, kwento nila na yung Jesus na dapat hari nila, ayun, patay. So, nag-Bible study uli sila sa verses 44 and 45 at binuksan ng Panginoon ang kanilang pag-unawa upang maunawaan nila yung scripture. Patrabi pabasa nga ng Luke chapter 24, 44 to 45. Lucas Kapitulo 24, ang talata ay 44 at saka 45. Sabi po rito, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo nung ako'y kasama pa ninyo, na kailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. Verse 45, at binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Yan. Doon sa King James, he opened their understanding. So both disciples and the Advent movement, natuto sila ng kanilang maling pag-unawa sa pamamagitan ng pag-aral ng Bible through the Holy Spirit. Alalahanin natin ang magbubukas ng ating pag-unawa ay ang Diyos. Hindi yan madala sa sariling sikap. Ito ay ipapaunawa ng Panginoon, kagaya ng pagpaunawa ng Panginoon sa mga propeta sa magitan ng pagpapahayag. So yung mga vision noon na pinakita ng Panginoon, hindi niya nagagawin yun ngayon kasi nandyan na nakalatag na lahat. Tapos na yung puzzle, nakapwesto na lahat ang pieces of puzzle, buo na yung picture, ipapakita na lang natin sa mga tao. How do we show the picture of the everlasting gospel? Sa buhay natin individually as well as corporately. Kaya pagpatuloy tayong magbangayan at samaan ng loob, yung puzzle hindi yung buong picture ng puzzle ng the matchless charm of Christ laging distorted, natatanggal yung pieces. Hanggang ngayon hindi pa maintindihan ng sanlibutan. Kaya ipag-pray natin yan na ma-maintain natin na nakapwesto ng malinis at kumpleto yung buong picture
ng pag-ibig ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus, dala ng banal na Espiritu. Okay? Dito sa 9, dito na naghati. Yung mga disciples, they discovered that Christ had begun the first phase of His ministry in heaven. Yun yung 70 weeks, Daniel chapter 9. Yan yung mare. Kita nyo? Yan yung 70 weeks. Pero dito sa Advent movement, they discovered that Christ had begun His last phase of His ministry. Na ito ay tumutukoy doon sa 2,300 days sa Daniel chapter 8. So yung Daniel chapter 8 na vision, 2,300 days yung Hudson, kalakip doon yung mare. Yun ay sa mga disciples, mga Hudyo. Pero dito, worldwide ito, yung Hudson, the everlasting gospel will be cleansed, will be restored, properly restored, vindicated, justified. Tingnan nyo mga kapatid sa Hebrew, yung word na cleansed. Okay? Ngayon, ito na maganda sa 10. Yung kabiguan yon ng mga disciples, ginamit ng Panginoon upang umpisahan doon sa Jerusalem yung gawain ng Ebanghelyo. Sila mag-uumpisa. Itong Advent movement na tayo ngayon ay Seventh-day Adventist, ginagamit at gagamitin ng Diyos upang tapusin gawain ng Ebanghelyo. Sarap mga kapatid, di ba? Patrapi pwedeng pabasa ng Daniel. Hindi na. Matthew 20, Matthew 24:14. Tingnan niyo mga kapatid. Matthew 24:14. Mateo Kapitulo 24, ang talata ay 14. Hmm. Sabi rito, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig Oh. bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Nakita niyo mga kapatid, hindi lang siya, and this gospel shall be preached in all the world. Hindi lang siya ibabahagi, ituturo, ipapangaral, at darating yung katapusan. Ulitin niyo mga kapatid, kayong mga nakikinig ng mga classmates natin. Tingnan niyo uli yung verse. Huwag niyo lang kaming pakinggan dito. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world as a witness. Hindi for a witness. Hindi para ipatotoo, kung hindi bilang patotoo. Pagkatapos ng patotoo, kaya merong demonstration individually as well as corporately as a church from General Conference to the local churches. Patotoo na ano? The power of God unto salvation sa buhay natin. Hindi lang tayo iniligtas ng gospel ni Jesus Christ from sin, but He also saved us from selfishness. Yung sariling programa natin. Minsan may mga programa tayo, hindi na-approve ng board, sasama yung loob natin. Kung minsan naman ang board, kahit mali, may magsabi na individual na tama, paninindigan nila kasi board sila. Kailangan talaga natin mag-usap mga kapatid at magpasakop sa banal na espiritu. No? Yan. Ang number 11, God confirmed them with prophetic gift. Ang tawag nito ay spiritual gift. Pareho dito, di ba? So mula dito sa 9, 10, 11, dito nag-separate 2,300 days and 70 weeks. Tapos, pag-separate nila dyan, ang difference naman nila, apostle started, ginamit ng Diyos upang umpisahan, ginamit ng Diyos naman ang Advent movement upang tapusin. Paano nangyari yung sa disciples? Spiritual gift. Paano ito mangyayari sa atin? Spiritual gift. Prophetic gift. Ang problema mga kapatid, pagdating nitong prophetic gift, masyado natin linalagay sa maliit na box. Yung prophetic gift. Nakauwi lang siya doon sa kay Ellen White. Prophetic gift is spiritual gifts
sa lahat ng tumanggap kay Jesus, meron tayong kanya-kanyang spiritual gift para sa ikatatapos ng gawain. Nagko-contribute yung mga spiritual gift natin. Yung iba pianist, yung iba choristers, yung iba singers, yung iba leaders, yung iba nagbibigay ng Bible studies, yung iba nagbe-visitations, yung iba nagluluto. Pagtapos ng visitation ng mga Bible workers, uuwi sila kung saan sila, doon sa simbahan kung saan, pinaglutuan ng ating mga diakonisa na masasarap magluto. So praise God sa ating mga masisipag na diakonisa. Diakonisa, mga diakono, naglilinis ng simbahan. Pagdating mo ng simbahan, sa kintab ng sapatos mo, ganun din kakitab yung sahig. Yung mga bulaklak doon, ang ganda ng bulaklak. So working together. Pag may bisita ka doon, wow, ang ganda naman ng simbahan natin. Banyo na lang ang kulang. Karamihan ng simbahan natin, walang banyo. Anyway, so yan mga kapatid. Ngayon, kasi dapat dandahan yung ating pag-aaral. Dito na tayo. Ano sabi doon sa Revelation chapter 10 verse 11? Ipahayag mo uli to peoples, nations, tongues, and kings. Saan yan? Three angels' message. The everlasting gospel. So yan yun actually ang Daniel chapter 12 to Revelation chapter 10. Ngayon, doon sa Revelation chapter 12 verse 4, seal up the book until the end of time. Ano yung, tinan niyo mga kapatid, ano? Doon sa Daniel, seal. Dito sa Revelation chapter 10 verse 2, open. So na-establish na natin ito, yung Hudson, na hindi naintindihan at that time kasi sabi ni Gabriel, Daniel, hindi mo na aabutin ito, matulog ka na. Because this pertains to the end of time. Tapos dito sa panahon ni John Revelator, tayo na ngayon yung Daniel, yung John the Revelator, tayo yung Daniel. Biro mo, yung may isisingit lang ako sandali mga kapatid, ano? Kung kilala siya, Billy Joel, pianist yun tsaka singer. Yung kumanta ng Honesty tsaka Just the Way You Are. Tapos si Elton John, pianist din yun. Singer din yun. Yung kumanta ng Skyline Pigeon. Tapos, siguro naman, binigyan ako ni Lord ng natural born talent. Yung mga kanta nila, parang nandito sa akin, natutugtog ko, nakakanta-kanta ko. Hindi naman siya ganun katunog, pero parang nagbibigay ng saya. Parang combination ng ganun. Ano? So ngayon, tayo as an Adventist, tayo ngayon yung Daniel and John the Revelator. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Mabigat, matinding responsibilidad, pero masaya sa pakiramdam. So take it seriously and faithfully. Sa truth, liwanag na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Okay? So Daniel chapter 8 verse 14, the sanctuary unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Ibibigay ko sa inyo itong issue. Merong dalawang issue, pero unahin na dito tayo magtatapos. Ano? Bilang Seventh-day Adventist, na pinagkatiwalaan ng Panginoon itong 1844, cleansing of the sanctuary, meron tayong problema. We are under attack. Ngayon daw, Daniel 8:40 natin, ang problema nitong gamit natin ito ay linguistic problem. Bakit? Kaya hindi siya masyado pinapansin ng mga karamihang Kristiyano. Kahit tayo ng mga Adventist, parang wala tayong excitement dito eh. Kaya kahit hindi excitement dito sa mga tao, itong Power of God's Grace Ministry, kakalikutin natin ito, Part Rafi. Pasakop tayo sa Holy Spirit. Part, kakalikutin natin ito. Ha? Mm. Yan. So, ang unang problema, linguistic problem. Tatlo ito eh, tatlo. Pero dito tayo magtatapos ngayon sa linguistic problem. Kasi, ang accusation nila dito sa Daniel 8:40 natin, ay yung word na cleanse, then shall the sanctuary be cleansed. Sabi nila, is not in the original. Yung word na cleanse doon, iba sa Day of Atonement
Kasi ang presentation natin, yung Daniel 8:14, 18:44, yan yung Day of Atonement eh. So iba yung word doon na ginamit ng Panginoon. So hindi siya magkapareho. Therefore, linguistically, we cannot link the cleansing of the sanctuary of Daniel chapter 8 verse 14 sa cleansing of the sanctuary ng Leviticus chapter 16. Okay? Pangalawa, contextual. Yung Daniel chapter 8 verses 9 to 12, dinidescribe kung paano niyurakan, ibinagsak ng little horn yung sanctuary to the ground and prosper. The truth of the sanctuary. Alam naman natin yung sanctuary, si Jesus and his saving activity. Okay? Kaya yung verse 13, tanong yun, gaano katagal? How long is God going to allow this? Hanggang kailan ito? Kaya yung verse 14 na 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed, restored or properly restored, vindicated, be justified. Sagot yan doon sa tanong. Hindi yung pumasok si Jesus from holy place to most holy place at nag-start yung judgment. Lahat na lang, ayaw talaga nila yun. Kaya kakalikutin natin to pag-aral natin. Kayo mga classmates namin, dyan nakikinig. Pag-aralan nyo uli. Pag-aralan natin tuloy. So doon sa original word, pwede siyang restored, properly restored, vindicated, justified, or reconsecrated. So yung sagot ng angel doon sa tanong has nothing to do with investigative judgment. Ano yung problema? Number one, linguistic. Pangalawa, contextual. Ano yung pangatlo? Doon sa judgment mismo. Pinag-aralan natin yung judgment, investigative judgment, di ba? Hmm. Kasi yung approach natin, traditionally, sinasabi natin na ang mga kapatid, kailangan maging faithful kasi i-examine doon sa pagdating ng judgment kung mayroong kang kasalanan na hindi na isuko o hindi na ipahayag, hindi na ihingi ng tawad, wala ka. So kumokontra siya doon sa salvation by grace or justification by faith alone. Therefore, the doctrine of Seventh-day Adventist, Daniel 8:14, 18:44 is unbiblical. Yan ang accusation nila sa atin. So anong gagawin natin? Itatapon na natin yung sinasabi sa page 490 sa Great Controversy na 1844 is the foundation and the central pillar of our faith. Ngayon, mga kapatid, seryoso itong mga accusation nila. Anong gagawin natin dito? Okay. Ibibigay ko sa inyo, dito tayo magtatapos. Okay? Dito tayo magtatapos. Ngayong araw na to, meron pa itong part 2 at part 3 sa susunod na Webes at sa susunod pa na Webes. Namnamin muna natin ito kasi masyado na mahaba. No? Ito. Paano siya maglilink paano natin isosolve yung linguistic, contextual, and contradiction of the gospel, yung investigative judgment natin. Hindi yan magkokontra. Alam nyo kung bakit, mga kapatid, ganito. Si Daniel 2, King Nebuchadnezzar ang nakakita ng pangitain. Yung ulo na gold, at sa Daniel chapter 7, yung layo na may pakpak na ang kamay niya ay parang tao, ang isa nasa lupa, ang isa nakaangat. Tapos, yung kamay at katawan na silver, uso naman dito sa Daniel 8. Tapos, yung tanso dito sa estatwa at leopardo na may apat na pakpak, apat na ulo. It talks the same object. Bansa, Babylon, Medo-Persia, and Greece. Tapos yung bakal dito na paa, sa Daniel chapter 7, si Daniel ang nakakita nito, yung matinding halimaw, na ngipin niya ay bakal. The same lang siya ng Rome. Pero mga kapatid, i-review nyo itong halimaw na to, i-review nyo. Hindi lang siya bakal ang ngipin, tapos matindi, kundi yung kanyang kuko ay tanso.
Pag-aralan nyo, bakit tanso yung kuko ng, ng ano na to, ng halimaw na to? Bakit tanso? Eh di pa dapat bakal na ito? Ang tanso dito sa Greece? Ah, ang ganda, no? Ngayon, yung Ten Divided Kingdoms, sa Daniel chapter 8, yung paa na 10 ng iron and clay, sa Daniel chapter 8, 10 sungay, tapos doon sa 10 sungay, may tumubo na maliit. Ang tawag yan mga kapatid ay hermeneutic principle of parallelism. Yung bato na yung bato na bumasak sa estatwa, yan yung si Jesus Christ. Ano? Pagdating sa Daniel chapter 8, hinatulan ang lahat ng mga bansang ito, ay yung mga halimaw na ito. At nagkaroon ng judgment. Yan na yung judgment sa baba. Hmm. Tapos sa Daniel chapter 8, tingnan nyo mga kapatid, dati bato na precious stone tapos pababa yung value. Sa Daniel chapter 8, mga halimaw na mga hayop naman na mababangis. Pagdating sa, I'm sorry, chapter 7. Pagdating dito sa chapter 8, mga hayop na ginagamit sa sanctuary. So, ginagabayan tayo ng Panginoon papunta dito sa spiritual na katotohanan, papunta sa Kanya, sa sanctuary. Kasi tatlong bagay napakahalaga sa Diyos. Yung Kanyang pangalan, yung Kanyang tirahan, at yung Kanyang bayan. His name, His temple, His sanctuary, His dwelling, and His people. Ngayon, tingnan niyo mga kapatid. Paano natin mailink na hindi problema yung linguistic, contextual, and judgment? Okay, ganito yon. Ang tawag nito ay hermeneutic principle of parallelism. Itong estatwa dito, ilan ang ano nito? Metal, 1, 2, 3, 4, tapos nahaluan ng putik dito. It belongs to one kingdom, the kingdom of this world. So itong lion, oso, leopardo at halimaw na sungay, it belongs to one kingdom, the kingdom of this world. Ganon din itong tupa, tapos kambing, tapos itong sungay. Ganon din. It belongs to one kingdom. The kingdom of this world that will come to an end. Ngayon, sa Daniel 2, yung bato na umasak sa estatwa, yung judgment, alam naman na judgment is in favor of the saints. Dito sa chapter 7, at cleansing of the sanctuary, it belongs to another kingdom. The kingdom of God that will last forever, will not be destroyed, will not be annihilated. Ngayon mga kapatid, sa pagtatapos natin ngayong gabi, saang kingdom ang gusto nyo? Manatili tayo dito sa kingdom of this world that will come to an end kasama tayo? O doon tayo sa kingdom of God na inihanda niya talaga para sa atin? So pipili tayo ngayong gabi kung anong kingdom. Ngayon, dito sa kingdom na ito, as much as tayo ang magmamana nito, ayaw ng Diyos na tayo lang ang pupunta ron. Gusto niya lahat ng ating mga kapatid, mahal sa buhay, ang ating community all over the world, bilang kanyang mga anak na lalaki at babae. Inaanyayahan niya na pumunta ron sa magitan ng pagbahagi natin ng everlasting gospel through the Hudson Vision. Makita niyo mga kapatid? So ito yung kahalagahan ng 1844, God restored, vindicated, justified, reconsecrate the truth of the everlasting gospel, the sanctuary, the Ten Commandments, the Sabbath, the health message. Okay? So Part Rafi, dito na muna tayo magtatapos dahil gabi na dyan sa inyo at tanghali na sa New York. So ang pagpapala ng langit mga kapatid, patuloy niyo basahin yung Revelation chapter 10, Daniel chapter 12, Revelation chapter 10. Meron tayong part 2 sa next Thursday. Ganito na lang gagawin natin Part Rafi at mga classmates. Itutuloy natin to sa Sunday kasi halos magkarugtong na nagmimit na yung message natin ng study natin ng Thursday tsaka Sunday. So sa Sunday na natin itutuloy
Hindi. Iba palang topic natin sa Sunday. Ano pala yun? Daniel chapter 11. Sa susunod na Webes. Webes ito, ha? Webes. 8:30. Part Rapi, please take Thank you, charge. Part. Thank you, Okay. Part, sa isang magandang paglalahad sa significance ng 1844 na kung saan ay malinaw na naipahayag ng Panginoon sa pamagitan mo yung connection natin dito sa 1844. At nawa ay ang lahat ng atin na pag-aralan ay magsilbing inspirasyon sa atin na nakita natin yung identity natin na tayo sa Panginoon, tayo ay bahagi ng kanyang iglesia. Hindi lang tayo bahagi ng kanyang iglesia, kundi nais ng Panginoon na yung mabuti at walang hanggang pabalita ay maipahayag din natin sa ating mga kapitbahay, kamag-anak, lahat ng kay, para hindi lang tayo yung uuwi doon sa langit na bayan na inibigay ng ating Panginoon. So maraming salamat, Part, sa isang napakagandang presentation. Ngayon ay ikot mo at ipanalangin mo yung ating ginawang pag-aaral. Okay, mga kapatid. Salamat sa Panginoon na Praise the tayo ay... Lord, Pastor. Praise the Lord, Brother Melvin. Magandang umaga dyan sa New York. Hmm. At Bawi lang mamaya. magkahiwalay muna tayo ngayon, ha? Magkaiba tayo Okay. ng time zone. Talagang, biro mo, iba-ibang time zone natin per traffic, Melvin. Tapos, iisa yung focus na binibigay ni Lord sa atin. Yung kanyang mensaheng everlasting gospel na Hudson. Jesus Christ, the author and the finisher of our faith. So mga kapatid, purihin ang Panginoon sa mensaheng kanyang ipinagkatiwala sa bawat isa sa atin. So we have to preach again. We have to demonstrate the everlasting gospel sa buhay natin through the power, the presence, and the indwelling of the Holy Spirit. So sa gabing ito, ang pagpapala ng langit, gabay at pananahan ng banal na Espiritu, biyaya ng ating Panginoon Hesus, at pakikisama ng mga piling anghel ang ating maranasan at tayo ay magtatapos sa magitan ng panalangin. Ama namin banal, makapangyarihan sa lahat, may ari at may akda na ngayong buhay. Sa oras na ito, kami ay muli nagpapasalamat na sa mga liwanag na inyong pinakatiwala sa amin bilang iglesia, bilang bunso ng inyong espiritual na mga anak, mula pa nung itinatag ang iglesyang ito. Kami ay naging huling bahagi na ito. Kaya sa aming mga pagkukulang, humingi kami ng kapatawaran na kayo ang aming lahat. The Lord is my shepherd, I shall not want. Sa aming mga pagkakasala, humingi kami ng tawad. At sa aming mga kahinaan, kayo ang aming lakas. Kaya papuri, kaluwalhatian, kapangyarihan ay binabalik namin sa inyo. At sa gabing ito, aking dinadalangin ang inyong mga anak, aming mga classmates na nakikinig, nanonood, nag-aaral, ganon din sa mga aabutin ng mensaheng ito. Ang patuloy na paghahayag ng unawa at karanasan na gagawin ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin ay magtatagpo sa isang panahon na darating ang kamalwalhating pagdating ng aming Panginoon Hesus. Ngunit bago yan mangyari, muli kami nagpapasakop sa inyo na ang mensaheng ito ay hindi lamang maunawaan, bagkus ito ay maranasan at maging patotoo sa aming buhay. Ngayon ay pansamantala kami maghiwa-hiwalay, kaya aming itong inaasahang inyong dininig upang sa aming mga susunod na pag-aaral ay yung dakilang pangalan at patuloy maitaas at matuto kaming mahalin ang katotohanan ninyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa pagtugon sa aming panalangin. Itong lahat ay aming pinapasalamatan at tinanggap sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas at mananakop na si Panginoon Hesus. Amen. Pat Rafi? Thank you, Part. Amen. Sa ngalan po ng aming mga kapartner sa gawain, Part Ronnie De Luna, Part Alvin, si Elderico, si Brother Melvin, Part Epi, ay kami po ay pansamantalang magpapaalam sa inyo
At darating na linggo, 7:30 ng gabi, magkakasama tayo at ganoon din sa Huwebes, tayo po ay sama-sama. Doon naman sa mga kaibigan, mga kapatid natin na hindi naabutan yung pasimula o gitna, pwede niyong balikan sa ating YouTube channel, Adventist of Santiago Bukid, at ganoon din sa FB, Facebook page ng Adventist Church of Santiago Bukid. At muli, sa gabing ito ay aming iniiwan ang katagang, "We love you with the love of the Lord." God bless us. As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other, and that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our